So I ended up taking engineering. My point is, ang dami sanang mga pangarap ang pwedeng matupad. Imagine a world where there's no limit. Nalimit ako dito sa Philippines kasi walang aerospace program. Hindi katulad sa Amerika, meron NASA. Ang dami nating limitation sa mga anak natin. Madaming sa mga anak natin gusto maging doktor. Pero ang possibility is, wala kasing pera, hindi pwede maging doktor. What if we live in a world na walang limitation? Ladies and gentlemen, kung sa paglaki natin, sa nakasanayan nating environment, punong-puno ng limit, I'd like to welcome each and every one of you to the world of Alliance of Ocean Global. Wow. Kasi dito, pwede walang limit ang mga pangarap. Yes! Pwede mo gawin, tawag namin dyan, yung infinite possibility. Maraming hindi nagiging totoo sa pangarap natin because unang-una, wala tayong tiwala sa sarili natin. Ang tawag dyan, self-doubt. Nung nagsimula tayo dito, hindi natin malinya. Hindi natin ito alam, hindi tayo marunong magsalita. Nalilimitahan tayo ng self-doubt natin. Ang tawag doon, self-imposed limitations. Nalilimitahan tayo ng society. Na-program tayo ng society natin. Hindi natin ito kaya, hindi ka magaling. Pag nasa school ka, natatawag kang bobo. Pag uwi mo sa bahay, natatanga ka pa, bobo na, tanga pa. So, yung confidence ng mga bata, habang lumalaki, nasusuppress. Hindi lumalabas because of the environment. And imagine, ang nanay at tatay mo nag-aaway because of pera. So, tingin na yun, ang program ng isip mo ngayon, masama ang pera kasi source of conflict yan sa loob ng bahay. Kasi ang dami nag-iiwalay dahil sa pera. Ang dami nag-aaway dahil sa pera. Ang dami nagkakasakitan dahil sa pera. Yung nanay, nabubugbog ng tatay dahil sa pera. Ikaw, maliit ka, ang programming mo, nakikita mo sa mga matatanda, tungkol lagi conflict sa pera. So, ano yung ipoprogram sa utak mo? Money is bad. Money is a source of conflict. That's why when you're growing up, unconsciously, yun yung program ni Mr. Joseph Lim, yun yung kanyang training kanina. Subconsciously, you are avoiding money. Kasi, yun ang naging program mo sa loob ng bahay. And that's why you're avoiding money. Pag may dumating na pera, lumalabas agad. Pag may dumating na konting pera, gastos agad. Because subconsciously, your program is wrong, then ulitin ko. You thought money is bad. You thought money is limited. You thought money is scarce. Kaya may poor mindset ka. And that's why a lot of people, when they are supposed to be successful, nasasabotage nila yung success nila. Ano yan? May leader ka na, nawawala pa. Pekin na, nagiging bato pa. Because subconsciously, you are avoiding money. That's why you need a lot of reprogramming. Kaya nga ang ganda ng topic ni JD kasi nagugtong sa topic ko ngayon. Kailangan mong i-reprogram yung utak mo. Sabihin mo, reprogram. Reprogram. Sabihin mo, reprogram. Reprogram. Kasi, pag ang mindset mo, poor mindset, ano result mo? Poor din. Pag ang mindset mo, scarcity, kakulangan, kakapusan, ang result mo, kakulangan, kakapusan din. Pag ang mindset mo, lagi kang biktima, lagi kang nagko-complain. You're a victim. You know that you're a victim when you blame a lot of people, when you blame a lot of things. You know you are a victim when you blame the government, you blame your parents, you blame your spouse, you blame everyone except yourself. You're a victim. Victim mode. Ang hirap kasi, ang taas kasi ng 10,500, ang taas kasi ng 18,990, ang mahal kasi ng Digiverse, ang hirap ng networking. You have all the reason not to become successful, and I'm telling you, you are in a victim's mode. And let me tell you this, nobody becomes successful by being a victim. Pag lagi kang biktima, pag laging feeling mo, the world should adjust to you, let me remind you, the world doesn't owe you anything. Walang pakialam ang mundo sa'yo. Tatandaan niya, kung ngayon madrama ka,
may problema ka, may family problem ka, the world do not care. You have to go out there at kailangan mo kumata. Nag-break kayo ng boyfriend mo, the world do not care about it. Kailangan mo pa rin kumayo. Because the world doesn't owe you anything. Walang utang sa'yo mundo para makibagay sa'yo. Ikaw ang makikibagay sa mundo. Gusto nyo ba? Ang hirap kasi. Ang hirap kasi ng AIM Global, i-adjust natin. Para dumali, i-adjust natin. Ang mahal kasi, o sige, i-adjust natin. Gawin ko yung 10.5, bawasan natin ng 0 yung 10.5. Magkano na lang? 1,000. Yung 10.5 minus 0, 1,050 na lang. Tama ba ako? Yes. Ang mura. Pero yung pairing nyo, tanggalan mo rin ng 0. Yung dating 1.5, tanggalan mo ng 0, 150 na lang. You get my point? Again, may mga kaibigan, we really have to change our mindset. Nasimulan kanina ni JT, paano sir ako ba magkakaroon ng abundance mindset? Paano ba ako magkakaroon ng successful mindset? Rich people's mindset? Paano ba ako magkakaroon ng positivity? Kasi pag sinabing mindset, these are your set of attitudes, your core beliefs. These are your philosophies in life. These are your principles. And if you are anchored in the wrong principles, if you're anchored doon sa mga maling belief system, ang magiging consequence mo, ang magiging reflection mo is just the same. Poor people's mindset, poor ka na. Kaya kailangan mong baguhin. Ganda lang sinabi ni JT sa reflection, pag may nakita kang dungis sa reflection mo, anong papalitan mo? Buburahin mo ba? Lilinisin mo ba yung mirror? Kaya may nakita kang muta sa reflection ng mirror. Ay, may muta. Tatanggalin mo ba yun sa salamin? O sinong tatanggalin mo ng muta? Ikaw. Ano ba yung program? For example, kung marunong kayong gumawa ng document, kunwari Word document. Nag-type ka ng Word. Nag-type ka, let's say, ng sulat or love letter or anumang letter yan. Tapos pag-print mo, paglabas ng print out, may maling spelling. Nung lumabas yung maling spelling, binura mo yung maling spelling. Binura mo doon sa papel. Binura mo. Tapos nag-print ka ulit. Lumabas ulit wrong spelling. Binura mo ulit yung wrong spelling. Tapos nag-print ka ulit. Magbabago. Hindi. Magbabago. Hindi. Kahit ilang bura ka dun sa print out, hindi magbabago. Kasi ang kailangan mong baguhin, yung program. Kailangan mong baguhin, kailangan mong edit dun mismo sa Word. Are you with me? Are you with me? Yes. Tataw ka ng tataw. Hindi mo nakukuha yung resulta mo. Pero wala kang binabago sa mindset mo. Wala kang binabago sa internal programming mo. Yun at yun pa rin ang ugali mo. Walang magbabago sa printout mo. Kung wala pong nagbabago sa printout nyo, hindi kasalanan ng printer. Kailangan meron kang burahin, tanggalin, baguhin sa internal program mo. Baka kulang ka pa ng belief, baka marami ka pang skills na kailangan pag-aralan, baka marami ka pang fear, baka yung mode mo, victim mode ka pa rin. And as long as you behave that way, as long as you have your own program, your results will basically be the same. Eh sir, anong gagawin ko para magbago yung program ko? Gusto niyo ng solusyon? Yes. Kasi ganito yan eh. Nung pinanganak tayo dito sa mundong to, walang program yung utak natin. Zero. Yung utak natin yung sanggol tayo. Nagda-download lang tayo sa mga naririnig natin, tinuturo sa atin, hanggang sa mabuo yung utak natin, yung mindset natin. Ladies and gentlemen, by the time you are 11 years old, your program is done. I-apply nyo sa mga anak nyo. By the time ng anak mo, 11 years old na, more or less, 98%,
done na ang program niya. By the time na 11 years old yung anak ko, ang language niya, yung language na narinig niya sa bahay. By the time na 11 years old yung anak mo, ang religion niya, maiintindihan niya kung ano yung religion ng parents. Clear? Yung bata, wala siyang sarili niyang paraan para mag-download ng program. Kung ano yung na-handed down sa kanya, na ibigay sa kanya, yun ang magiging mindset niya. Halimbawa, Pilipino ka, genetics mo Pilipino, nanay tatay mo Pilipino, ang features mo Pilipino, pero pinanganak ka sa Amerika, ano magiging language mo? Tagalog o English? Ano magiging taste bud mo? Western o Filipino? Western. Western. Ano magiging zone mo? Pang-tropical, pang-malamigan? Tropical. Malamigan. Kasi ang settings nasa Amerika. Gets nyo ako? Yes. So, ibig sabihin, kung ano yung paniniwala natin lahat, hindi natin gawa yung sarili natin. Na-program tayo. Are we clear? So by the time you're 11 years old, 98% of your programming is already done. How are you going to change that? And 98%, 11 years old, gawa na. Religion mo, gawa na. Paniniwala mo, gawa na. Language mo, gawa na. Kultura mo, gawa na. Pagsuot mo, gawa na. Taste bud mo, gawa na. Meron akong kuya nasa Amerika. 30 years na po nasa Amerika. Pero hanggang ngayon, ang gustong-gustong pagkain, sinigang, dinuguan. Gets niyo ako? Adobo. Pilipino pa rin. Bakit? Program. Dito siya sa Pilipinas na i-program eh. Dito nagawa yung taste bud niya eh. Na kahit ng ibang bansa, hahanapin niya pa rin yung na-program sa kanya dito. Gets niyo ako? Yes. Sa pagyaman, ganun din. Kahit na iligay kita sa ibang lugar, na katulad ng global na ikaw, yayaman dito, pero ang mindset mo dun sa pinanggalingan mo, hindi magbabago ang buhay mo dito. Susundin pa rin ng nervous system mo kung ano yung program mo dun sa pinanggalingan mo. Kahit baguhin mo yung lugar, kahit saan kita dalhin, if you never change your program, your mindset, your result is basically going to be the same. So the question is, saan ano ang papalitan mo? Ang papalitan mo yung program mo. Una, ang program kaya nakukurap kasi may virus. Clear? Halimbawa, program sa computer, kaya nakukurap, may virus. Anong ginagawa pag may virus yung software, yung program? Tatanggalin. Ginagawa ng antivirus. Ginagamitan ng antivirus.